Sa paglipas ng mga taon, ang impluwensya ng mga chaebol ng Korea sa politika ay naging napakakomplikado. Ang katotohanang dinidiktahan ng mga chaebol ang pamahalaan ng Korea ay alam maging ng ni. Lahat ng opisyal ay kasabwat, ang lahat ay nakabatay sa interes ng mga chaebol, at ang pagtrato sa mga mamamayan bilang basura ay naging batas. Ang Pangulo ng Korea ay nagbabago tuwing 5 taon, habang ang mga chaebol ay nananatiling matatag at malalim ang ugat. Sa panahong ito ng kaguluhan, kailangan maging matatag. Ang unang bagay ay alisin ang Pangulo. Ang taong ito ay si Punong Ministro Park Dong-ho. Matapos alisin si Pangulong Jang Il-jun, ang unang bagay na nais niyang gawin ay palitan ang Pangulo at patakbuhin ang gobyerno. Ngunit nang handa na siya bilang kinatawan, biglang nakatanggap ng tawag si Sekretarya Seo Jong-yeon na buhay pa pala si Pangulong Jang Il-jun. Sa oras na ito, dinala siya sa Seoul Military Hospital para sa emergency medical treatment, ngunit nang dumating si Park Dong-ho sa ospital, nalaman niya mula sa direktor na dahil sa kritikal na kondisyon, 20% lang ang tsansa na magtagumpay ang operasyon. Ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Gayunpaman, sa oras na ito, nagpadala ng mensahe si Vice Punong Ministro ng Ekonomiya Jeong Soo-jin sa kanya, umaasa na magkaroon ng pribadong pag-uusap. Ang unang target ni Park Dong-ho matapos harapin si Jang Il-jun ay si Jeong Soo-jin dahil palagi siyang mayroong iligal na aktibidad sa Daejin Group, ang nangungunang chaebol ng Korea. Tuwing may mga opisyal na nililimas na investigasyon sa Daejin Group ay nauwi sa iba't ibang kaso na isinampa ni Jang Il-jun laban sa kanila na nagpapahirap sa kanila sa korte. Si Park Dong-ho ang responsable sa pag-imbestiga sa Daejin Group sa pagkakataong ito. Gusto niyang maging matagumpay ito, kaya kailangan niyang alisin si Jang Il-jun. Ngunit sa ngayon ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan si Jang Il-jun. Mayroong pwedeng ipagkasundo si Jeong Soo-jin kay Park Dong-ho. Umaasa siya na ipawalang bahala ni Park Dong-ho ang bagay na ito at agad na mag-resign, at sa ganoong paraan hindi sila magsasagawa ng aksyon laban sa kanya. Ngunit syempre, sinabi ni Park Dong-ho kay Jeong Soo-jin na umuwi na at maghanda para sa libing. Nang makita niyang hindi nagtagumpay ang negosasyon, agad niyang nilapitan ang asawa ni Pangulong Jang Il-jun, si Yoo Jeong-mi, at nagkunwaring may hawak siyang ebidensya ng korupsyon ni Jang Il-jun. Sinabi sa kanya na kausapin ang doktor para pahabain ang operasyon hanggang alas negatibo siyam. Sa ganoong paraan, hindi makakaharap si Park Dong-ho sa National Assembly ng alas negatibo siyam para manumpa bilang acting president. Hiniling nila sa prosecutor's office na kasuhan sila ng korupsyon at arestuhin si Park Dong-ho ng alas negatibo siyam. Si Park Dong-ho naman ay pumunta para hanapin si Lee Jang-seok, ang chairman ng Liberty Party. Sinabi ni Park Dong-ho na susuportahan niya si Lee Jang-seok sa pagiging pangulo, sa kondisyon na sabihin niya kay Lee Jang-seok na pumunta sa ospital bago mag-alas negatibo siyam upang pigilan ang lahat ng aksyon ni Jeong Soo-jin. Tatanggapin ba ni Chairman Lee Jang-seok ang kanyang alok? Bagaman wala siyang kakayahan, siya ay isang sakim na tao. Hindi alam kung mapagkakatiwalaan si Chairman Lee Jang-seok. Naniniwala ako sa kasakiman niya. Hindi nagtagal ay dumating ang 8 oras 50 minuto. Dinala ni Lee Jang-seok ang ilang kilalang tao sa medikal na propesyon sa ospital para subaybayan ang operasyon. Kaagad niyang sinabi kay Jeong Soo-jin na ang mga doktor na ito ay mga propesor ng mga surgeon sa ibaba. Para sa kaligtasan ni Jang Il-jun, sinadya nilang pumunta dito para bigyan ng tagubilin ang kanilang mga estudyante. Nang malaman ng mga doktor na nagsasagawa ng operasyon na naroon ang kanilang mga propesor, hindi na sila nangahas na patagalin pa ang operasyon. Sa huli, tinapos nila ang operasyon ng 8 oras 58 minuto. Sa oras na ito, dala-dala na ng taga-usig na si Han Min-ho ang warrant of arrest at inaresto si Park Dong-ho. Matapos ayusin ang subwena, ipinaalam nila ito sa akin. Ayokong makaakit ng masyadong maraming atensyon, Ginoong Punong Ministro. Ito ay isang warrant of arrest na inilabas ng korte ayon sa pormal na pamamaraan. Sa panahon na magulo ang bansa, mas lalo tayong dapat sumunod sa batas. Pagkatapos, sinabi ni Park Dong-ho sa kanila ang Artikulo 71 ng Konstitusyon. Kapag hindi magampanan ng Pangulo ang kanyang tungkulin, ang punong ministro ang gaganap bilang acting president. Artikulo 84 ng Konstitusyon, ang Pangulo ay may immunity mula sa criminal prosecution habang nasa posisyon. Ang parehong bagay ay nalalapat din sa acting president. Ang isang tagausig na sumusunod sa pamantayan ay dapat alam ito, tama ba? Wala pang naihayag na opisyal na proklamasyon. Dalhin niyo na ang punong ministro. Ang acting president, pagkatapos kong utusan ang prosecutor's office sa pamamagitan ng Ministry of Justice, sinabi ko, kung ang taga-usig sa interrogation room ay nasa ilalim ng utos ko, ano ang magiging una kong utos? Sa ganoong paraan, matagumpay na kinuha ni Park Dong-ho ang posisyon bilang acting president. Ngunit sinabi sa kanya ni Seo Jong-yeon na sa loob ng susunod na buwan, susubaybayan ng ospital ang paggaling ni Jang Il-jun. Kung pagkatapos ng isang buwan ay matukoy nila na hindi na magigising si Jang Il-jun, ihingi ng maagang halalan sa pagkapangulo ang mga partido ng oposisyon. Nangangahulugan din ito na mayroon na lamang isang buwan si Park Dong-ho para pabagsakin ang Daejin Group at ang mga tiwaling matataas na opisyal sa gobyerno. Sinabi ni Park Dong-ho kay Seo Jong-yeon na kontrolin ang National Intelligence Service. Kailangan ng isang linggo ng taga-usig at pulisya para hulihin ang anak ni Jang Il-jun na si Hyun-soo at kailangan ng isa pang linggo para arestuhin ang Daejin Group at si Jeong Soo-jin.
Mangangailangan pa ng isa pang linggo para linisin ang natitirang basura ng mga politiko. Eksakto sa oras. Pagkatapos, pinuntahan ni Park Dong-ho ang dating taga-usig ng Seoul na si Lee Jang-seok. Siya lang ang nag-iisang taga-usig sa mahigit 2,000 taga-usig sa Seoul na nangahas na usigin ang Blue House. Dahil dito, natanggal si Lee Jang-seok sa posisyon. Ngunit kahit natanggal siya, marami pa ring subordinate sa tanggapan ng taga-usig ang lubos na humahanga sa kanya. Balak ni Park Dong-ho na i-recruit si Lee Jang-seok para harapin ang partido ni Jeong Soo-jin. Sa kabilang banda, nilapitan na ni Jeong Soo-jin si Kang Sang-un, ang vice chairman ng Dajin Group. Sinabi niya sa kanya na ibabalita ngayong gabi ang isang saksi na magpapatunay na tumanggap si Park Dong-ho ng suhol. Bagaman ito ay isang gawa-gawa lamang, hanggat handang magsakripisyo ang saksi, ang kanyang reputasyon ay makakakuha ng atensyon ng publiko. Simula ngayon, aayusin niya ang domestic media para pagtuunan ng atensyon ang pag-atake kay Park Dong-ho. Ang media ng Korea ay may kakayahang hikayatin ang mga tao na bumoto para sa isang bagong pangulo. Ang kalaban ay isang maliit na acting president lamang na hindi dapat pagtuunan ng pansin. Sinabi ni Jeong Soo-jin kay Kang Sang-un, kailangan nating ihanda ang ating depensa laban kay Park Dong-ho at hilingin sa kanya na magbitiw bilang acting president. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kang Sang-un na makipag-ugnayan sa oposisyon. Sa National Assembly, isang resolusyon ang ipinasa upang tanggalin si Park Dong-ho bilang acting president. Ngayon, hindi na laban ng kamatayan para sa amin at kay Park Dong-ho. Bagamat hindi pa nila siya maaaring arestuhin ng madalian sa mga kasong kriminal, maaari nilang puntiryahin ang kanyang sekretarya, si Seo Jeong-yeon. Agad nilang ipinadala si Han Min-ho sa lumang bahay ni Seo Jeong-yeon upang magsagawa ng paghahanap. Sa proseso ng paghahanap, lihim na naglagay si Han Min-ho na nangunguna sa mga taga-usig ng isang liham sa likod ng picture frame sa silid ni Seo Jeong-yeon. Pagkatapos, ipinalabas ang balita na tagpuan ng tanggapan ng taga-usig ang mga resibo ng deposito na nagkakahalaga ng daan-daang milyong won sa silid ni Seo Jeong-yeon, ang sekretarya ng acting president. Ipinapalagay ng taga-usig na ito ay bahagi ng suhol na natanggap ni Park Dong-ho. Dahil sa negatibong balitang ito, inalis si Park Dong-ho ng State Council bilang acting president. Inihain din ni Jeong Soo-jin ang pagbibitiw ng lahat ng miyembro ng State Council kay Park Dong-ho. Sinabi niya sa kanya na kung hindi siya magbibitiw bago mag-alas 12 ng hating gabi, magbibitiw kaagad ang lahat ng miyembro ng State Council. Kung magbibitiw ako, hindi ko sana inakyat ang posisyong ito sa simula pa lang. Matibay ang kanyang determinasyon. Imumungkahi ko sa National Assembly na bumuo ng isang gabinete. Kung bibigyan sila ng ilang matataas na posisyon, hindi magtatagumpay ang kanyang plano. Tungkol kay punong ministro Park Dong-ho, hindi kami sumasang-ayon na siya ang maging acting president. Pangkalahatan, hindi kami makikipag-usap sa kanya. Sa puntong ito, naglabas ng magkasamang pahayag ang mga kinatawan ng mga partido ng oposisyon. Upang pilitin si Park Dong-ho na magbitiw, ang mga miyembro ng Konseho ng Estado na naglilingkod sa mga mamamayan at sa bansa ay nagdaos ng mass hunger strike at itinigil ang lahat ng gawain ng Estado. Katulad ito ng kamakailang mass strike ng mga doktor. Para sa labanan ng kapangyarihan, itinuturing nilang laro ang buhay ng mga tao. Ang mas seryosong bagay ay natuklasan ni Presidential Secretary Choi Yun-suk na ang sanhi ng atake sa puso ni Jang Il-jeon ay dahil sa paglaso ni Park Dong-ho. Kaya't agad siyang humiling na pumunta si Park Dong-ho sa Blue House at pinahintay ang mga gwardiya ng Blue House anumang oras, handa para sa agarang pag-aresto. Ang Presidential Security Service ay maaari lamang supilin at arestuhin ang mga nagbabanta sa Pangulo, kalihim. Sabihin sa amin kung sino ang kailangan naming agarang arestuhin. Maghintay lamang kayo rito para sa mga utos. Pagkatapos pumasok ni Dong-ho, gusto rin ni Yun-suk na makakuha ng ilang simpleng salita mula sa kanya. Hindi inaasahang lantaran itong inamin ni Dong-ho sa kanya na nilaso niya si Il-jeon, nasa kamay niya ang Jajin Group. Kung hindi niya ginawa iyon, sa lalong madaling panahon ay mawawasak ang bansa. Gusto kong personal na patigilin ang puso ng Pangulo. Ang Jajin Group ay pinaglalaruan siya. Ano man ang dahilan, hindi nito mapangatwiranan ang pagpatay. Hindi mo rin magagawa. Kasalungat sa pagtaka sa parusa ng batas, wala akong intensyong tumakas, gusto ko lang humingi ng kaunting oras. Pagkatapos, inilabas ni Dong-ho ang voice recorder at pinatugtog ang recording kung saan inamin niya ang pagtanggal kay Il-jeon. Sinabi niyang kailangan lang niyang linisin ang basura ng bansa at kaagad na babayaran ang kanyang mga kasalanan. Umaasang mabibigyan siya ni John Sub ng 1 buwan at tutulungan siyang tapusin ito. Pagkatapos, pumunta siya sa ospital at diretsong sinabi kay Chilmi na may kamalayan na si Il-jeon at binalaan siya na oras na para bayaran ang utang niya sa akin. Inimbitahan ni Chilmi ang matataas na opisyal ng South Korea sa hapunan, sinasabi sa lahat na kakagaling lang ni Il-jeon sa kawalan ng malay at may sinabing napakahalaga, hindi dapat mangamba ang mga tao. Dapat na lubos na bigyang pansin ang pambansang depensa at seguridad. Sa ilalim ng pamumuno ni Punong Ministro Park Dong-ho, si Jeong Soo-jin ay mananatiling tapat at mag-aalaga sa mga gawain ng Estado. Marahil ay malapit nang gumaling ang Pangulo at lumabas na ng ospital. Sa oras na iyon, Punong Ministro Park Dong-ho, kailangan kong kumpirmahin.
Kung may sinumang tatayo at aalis sa hapunan, ituturing ko itong sadyang pagsuway sa kagustuhan ng Pangulo. Ang ibig kong sabihin, kailangan itong kumpirmahin. Bago kumpirmahin, hindi ko maaaring sundin ang mga tagubili ni Vice Punong Ministro Jeong Soo-jin. Ang ibig mo bang sabihin ay hindi ka makapaniwala sa First Lady? Sa puntong ito, ang First Lady ay isa lamang puppet. Matapos niyang sabihin ang mga salitang ito, sinabi niya na kailangan na niyang umalis at hiniling kay Park Dong-ho na siya na ang magpatuloy sa pag-host ng hapunan. Pagkaupo niya, ang una niyang ginawa ay suminsim ng alak para kumalma. Bilang acting president ng Republika ng Korea, idineklara ko rito na si Vice Punong Ministro Jeong Soo-jin ay tinatanggal sa kanyang posisyon bilang miyembro ng State Council. Gayunpaman, sa sandaling nawawalan na ng pag-asa si Jeong Soo-jin, isang tawag ang nagbigay sa kanya ng huling pag-asa. Mayroong nagsabi na bigla ang inatake sa puso si Jang Il-jeon dahil sa pagkalason. Nang malaman niya ito, ang una niyang pinaghihinalaan ay syempre si Park Dong-ho, nakakagiging acting president pa lang pagkatapos niyang manungkulan. Ang unang bagay ay ayusin ang kanyang pinagkakatiwalaan, si Lee Jang-seok, na maging pinuno ng Seoul Central District Prosecutor's Office. Dahil ang South Korea ay nagpapatupad ng three-branch system na naghahati sa tatlong malayang sanggay, ang ehekutibo, lehislatibo, at hudisyal. Ang pinakamakapangyarihang karapatan sa mga ito ay ang hudisyal na sistema. Malaki man o maliit na kaso sa South Korea, kailangan itong pangasiwaan ng opisina ng taga-usig. Kung gustong lutasin ng pulisya ang isang kaso, kailangan nilang pangunahan ng taga-usig. Kung gustong litisin ng korte ang isang kaso, kailangang maghanap ng ebidensya ang taga-usig. Kaya, kung ano ang maaaring imbestigahan ng pulisya, ay lubusang itinatakda ng taga-usig. Kung ano ang maaaring ipagpasya ng hukom ay itinatakda rin ng taga-usig. Kaya gustong linisin ni Park Dong-ho ang political trash. Ang unang gawain ay kailangan ng isang tao mula sa opisina ng taga-usig. Sa panahong ito, nakuha na ni Jeong Soo-jin ang ebidensya ng laso na sumira kay Jang Il-jeon mula sa direktor ng ospital na responsable sa paggamot sa kanya. Balak niyang gamitin ito upang pabagsakin si Park Dong-ho. Ngunit ang dahilan kung bakit lubos na nagsikap si Jeong Soo-jin para sa chaebol ay hindi dahil sa gusto niyang magkasabwat ang gobyerno at negosyo mula pa noong simula, kundi dahil ginamit na ng chaebol ang pera sa ilalim ng pangalan ng pamumuhunan ng maraming beses at ibinigay ito sa kanyang asawa, si Han Min-ho, upang magsagawa ng negosyo sa ilalim ng ganoong katahimikan, na pumilit kay Jeong Soo-jin na mas lalong malubog. Hanggat ang mga matataas na opisyal ng gobyerno ay nahulog sa bitag ng mga chaebol, madali nilang mahawakan ang Artikulo 84 ng Konstitusyon. Pagkasyahan ng Pangulo ng mga krimen ang sibil na digmaan o dayuhang pananalakay, hindi siya usigin sa krimen habang nasa katungkulan, ngunit may intensyon si Park Dong-ho na tanggalin ang kasalukuyang Pangulo. Ito ay may tuturing na internal na rebellion, si Park Dong-ho ay arestuhin ngayon, ngunit sa sandaling ito, sinabi ng Vice Presidente ng Daejin Group na si Kang Sang-un, hindi pa nila matatanggal si Park Dong-ho ngayon, dahil kamakailan lang ay may nangyaring problema sa kanyang ama na si Kang Yong-chon, kailangan ng isang kinatawan ng Pangulo na lumantad at ipatupad ang karapatan ng pagpapatawad sa kanyang ama, saktong magagamit ito upang bantaan siya, kaya tinawagan ni Kang Sang-un si Park Dong-ho at sinabing makipagnegosasyon siya sa kanya tungkol sa kaso ni Jang Il-jeon. Nang magkita si Kang Sang-un at Park Dong-ho, agad niyang ibinunyag sa kanya na mayroon siyang recording ni Park Dong-ho. Sa pagdating ni Park Dong-ho sa Blue House noong gabing iyon nang saktan si Jang Il-jeon, dahil nakapunta na siya sa Blue House ng isang beses, alam kong tiyak na buburahin niya ang lahat ng kamera sa Blue House. Ngunit sapat na ang recording na ito upang ituro ang kanyang pagkakamali. Dinamay pa ni Kang Sang-un ang asawa at anak ni Park Dong-ho upang bantaan siya, na sinabing sa sandaling pumasok siya sa korte, hindi na makakaligtas ang kanyang pamilya sa South Korea. Bago umalis, pinaalalahanan pa ni Kang Sang-un si Park Dong-ho, una, maging isang tapat na aso ng Daejin Group, pangalawa, direktang maging isang aso. Gayunpaman, si Park Dong-ho ay lubos na determinado na may pagpapasyang alisin ang mga basurang ito. Alam niyang sa pagpili niyang kalabanin si Jang Il-jeon, kailangan niyang maging handa sa pagharap sa kamatayan. Upang makagawa ng malaking bagay, kailangan ng walang pag-aatubiling pagkilos. Kaya kinabukasan, agad na inimbitahan ni Park Dong-ho si Park Chang-sik, ang chairman ng Liberty Party, sa Blue House upang mag-usap. Ibinigay niya rito ang liham na may kinalaman sa katiwalian ni Seo Jeong-yeon sa private equity fund at hiniling kay Park Chang-sik na magsagawa ng pambansang investigasyon sa politika. Kung magawa niya ito, tataas ang kanyang sansa sa pagkapangulo. Pagkatapos nito, ang pangarap niyang maging presidente ay nasa kanyang kamay na. Kanselahin ang pagpupulong ng pambansang asembleya at sabihin sa mga taong may lokal na schedule na pumunta sa kani-kanilang lugar. Huwag mag-alala tungkol kay Wido, sabihin sa kanila na gawin ang kanilang sariling trabaho. Sinabi ni Park Chang-sik kay Park Dong-ho na tutulungan niya ito, ngunit tiyak na hindi siya magpapakamatay para sa kanya. Maraming miyembro ng Assemblea National, higit sa kalahati ay tauhan ni Seo Jeong-yeon. Kung pangungunahan niya ito, tiyak na magiging target siya ng pagpuna ng publiko. Sinabi ni Park Chang-sik na tiyak na hindi siya magiging unang ibon at ilalagay ang sarili sa panganib. Alam ni Park Dong-ho na wala siyang maasahan sa matandang lobong ito, ngunit pagkatapos noon ay nakatanggap pa siya ng masamang balita.
Sinabi ni Lee Jang-seok, ang taong tinulungan niyang umakyat, kay Park Dong-ho na direktang nag-utos ang Prosecutor General na umatras siya mula sa investigasyon ng private equity fund. Noon pa man ay binuwag na rin niya ang investigative team. Sa panahong ito, malalim na ang pagpasok ng mga chaebol sa politika ng South Korea. Ang ginawa ni Park Dong-ho ay nakaapekto sa interes ng napakaraming tao. Siyempre, makakaharap sila ng iba't ibang balakid. Ginawa ni Kang Sang-un na palamuti lang ang Prosecutor General ni Park Dong-ho. Pagkatapos, inutusan niya si Jeong Soo-jin na gamitin ang iba't ibang issue upang bantaan si Choi Yun-suk at hilingin sa kanya na magbitiw bilang kalihim ng Pangulo. Ngunit ang kilos ni Choi Yun-suk ay walang problema. Ang mga banta nila ay parang kiliti lang sa kanya, kaya syempre hindi sila nagtagumpay. Matapos paalisin si Jeong Soo-jin, agad na pinuntahan ni Choi Yun-suk si Park Dong-ho at sinabi sa kanya na pinuntahan siya ni Jeong Soo-jin kanina. Hindi pa nagtatagal, huminto ang puso ng Pangulo at ngayong gabi ay may isa pang puso ang hihinto dito. Upang muling mabuo ang investigative team, sinadya ni Park Dong-ho na makipagkita kay Kang Sang-un, ang vice-presidente ng Daejin Group. Nagpanggap si Park Dong-ho na kasabwat niya si Kang Sang-un sa masamang gawain, ngunit ang totoo ay naghihintay lang siya kay Kang Sang-un bago inumin ang lason at kitilin ang sarili. Sa ganitong paraan, mapaparatangan si Kang Sang-un ng sabwatan sa pagpatay sa kinatawan ng Pangulo at pagpatay sa Pangulo. Sa sitwasyong ito, matagumpay na inilunsad ng opisina ng taga-usig ang kaso sa araw na iyon. Sa labas, mukha itong investigasyon sa pagpatay sa Pangulo, ngunit sa totoo ay masusing investigasyon ito sa mga krimen ng katiwalian. Kapag inimbestigahan lang ng kaunti ang tungkol sa mga opisyal ng gobyerno na nakikipagsabwatan sa mga negosyante para sa katiwalian at panunuhol, matutuklasan na si Han Min-ho, asawa ng vice-punong ministro ng ekonomiya na si Jeong Soo-jin, ay natagpo ang nakikipagpalitan ng pera at kapangyarihan sa Daejin Group. Natuklasan ding nilustay ni Seo Jeong-yeon ang bilyon-bilyong won at sinadya ni Park Dong-ho na lasunin ang kanyang sarili. Siyempre, mabilis siyang nailigtas. Upang talunin sila ng lubusan at hindi siya makasakay, direktang pinuntahan ni Park Dong-ho si Yoo Jeong-mi at sinabing mas mabuting kusang loob niyang sabihin ang tungkol sa sabwatan ni na Seo Jeong-yeon at Jeong Soo-jin sa Daejin Group. Sa Prosecutor's Office, pananatilihin namin ang pinakamahusay na reputasyon para sa kanyang asawa at ang imahe ng isang mabait na pangulo sa puso ng mga tao. Iyon lang ay pansamantalang naligaw ang kanilang anak. Si Jeong Soo-jin naman ay nakatakas na sa emergency arrest warrant ng taga-usig. Sa nalalabi pang ilang oras upang baliktarin ang sitwasyon, direkta niyang pinili na sunugin si Jang Il-jeon. Pagkatapos niyang sumakabilang buhay, agad na ipinaalam ni Jeong Soo-jin sa media. Sinabi niya sa kanila, ang pagpanaw ni Jang Il-jeon ay dahil sa pagtanggap ng ulat na ipinatawag si Seo Jeong-yeon para sa investigasyon, kaya siya nagkaroon ng respiratory failure at naglabas ng babala kay Lee Jang-seok ng Seoul Central District Prosecutor's Office. Agad ding pinatigil ang hindi makatarungang investigasyon. Ang Pangulo, si Jang Il-jeon, ay pumanaw at ang dahilan ay ang sabwatan ng malalakas na puwersa sa bulok na Prosecutor's Office upang makamit ang kanilang mga interes at magkakasamang gumawa ng krimen ng pagtanggal. Sa huli, mayroon ba siyang huling habilin? Ang kanyang hangarin ay reformahin ang Prosecutor's Office. Hiniling niya sa akin na tulungan siyang isakatuparan ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga tao. Sinabi niya na labis siyang ikinalulungkot na nag-iwan ng isang mahirap na problema para sa bansa. Bawat salita na lumabas sa kanyang bibig ay puno ng galit. Dahil bawat mambabatas ng South Korea ay nakadepende sa kanilang kakayahan sa pag-arte, upang mahalan ng mga mamamayan, ang kanilang husay sa pag-arte ay walang kapares. Dagdag pa rito, ang media ay produkto ng mga chaebol, kaya ang pagbaluktot ng katotohanan at paglinlang sa publiko ay kasing dali ng pagpihit ng kamay. Dahil sa mahusay na pag-arte at propaganda ng media, nagsimulang sumalungat ang maraming mamamayan sa Prosecutor's Office, at agad na ipinatigil ang investigasyon kay Seo Jeong-yeon. Sa puntong ito, talagang naramdaman ni Park Dong-ho ang kapangyarihan ng mga chaebol. Ang buong media ay pag-aari nila, kung ano ang sasabihin ng media, iyon ang pakikinggan ng mga tao, at babalukturin nila ang katotohanan para lamang pasayahin ang publiko. Bagaman magkasama tayo ngayon, mula bukas, kailangan mo nang humanap ng sarili mong daan palabas. Wala na siyang makapupuntahan dahil magpapatuloy ang investigasyon. Gusto mo talagang hamunin ang Pangulo, sinasabi mong ito ang iyong kalakasan. Ganoon din ang lahat. Dahil sa kanilang kalakasan, unti-unti silang nabulok. Pagkatapos, sinabi ni Choi Yun-suk kay Park Dong-ho ang mas masahol na balita. Bukas sa seremonya ng pamamaalam kay Jang Il-jeon, ang plano mong magbigay ng eulogy ay tinanggihan ng pamilya ni Jang Il-jeon. Ang taong makakakuha ng atensyon sa libing ay maaaring maging susunod na pinuno. Ito ang direktiba ng Korean Political Forum. Labis akong nakonsensya dahil hindi ko siya naprotektahan. Lubos akong nagagalak na maging mamamayan mo, na maging bahagi ng kasaysayan na iyong nilikha. Lubos akong pinararangalan, Pangulong Jang Il-jeon, hayaan mo kaming magpatuloy sa iyong mga hindi natapos na gawain sa mundong ito. Sana ay mapayapa kang magpahinga. Ang South Korea ay isang napakadramatik na bansa. Pagkatapos ng emosyonal na pagtatanghal sa eleksyon ng Pangulo, 2 buwan pagkaraan, ang suporta para kay Jeong Soo-jin ay nalampasan at nanguna sa listahan ng pinakamataas na pinuno sa South Korea, na pinili sa pamamagitan ng ganoong klaseng show ng pagpili.
Bawat kandidato na gustong magtagumpay sa eleksyon ay nangangailangan ng suporta at malaking halaga ng pera mula sa mga chaebol. Ang magiging pangulo, upang maging isang puppet ng chaebol ay isang natural na bagay. Upang basagin ang batas na ito, hindi maaaring umasa sa mga panayam. Pagkatapos, ginamit ni Yoo Jeong-mi ang kanyang impluwensya, humingi ng tulong sa 60 mambabatas na sumalungat kay Park Dong-ho at higit sa kalahati ng mga ministro ng bansa na ipahayag na kung hindi bababa sa pwesto si Park Dong-ho, sila ay agad na magbibitiw. Alam ni Park Dong-ho na kung magpapatuloy ito, ang buong bansa ay hihinto. Formal siyang nag-alok sa publiko na magbitiw bilang punong ministro at kinatawa ng Pangulo. Wala nang tao sa Blue House, naghihintay ng bagong may-ari na titira. Ako si Park Dong-ho, ipinapahayag ko rito na lalahok ako sa susunod na halalan ng Pangulo. Sa katunayan, ang halalan ng Pangulo sa bansang ito ay isang dula lamang na itinanghal sa harap ng mga mamamayan, pinondohan ng mga chaebol ng Korea. Ngunit si Park Dong-ho ang pinakamalinaw sa pampulitikang arena ng Korea upang sirain ang tuntunin na ito. Determinasyon niyang huwag umasa sa mga chaebol upang lumahok sa halalan ng Pangulo. Kahit na sa unang istasyon ng kanyang aplikasyon ay nakaranas siya ng matinding pag-atake. Tinanong siya ng kanyang kalaban na si Jeong Soo-jin tungkol kay dating Pangulong Jang Il-jun na si Chief Prosecutor Lee Jang-seok na itinalaga ni Park Dong-ho. Dahil sa labis na pag-imbestiga sa pamilya ni Jang Il-jun kaya ito namatay dahil sa respiratory failure. Tinanong din siya kung papayag siyang pirmahan ang petisyon para patalsikin si Prosecutor Lee Jang-seok na namuno sa lahat ng karahasan na ito. Sa pagkakataong ito, kung pumayag si Park Dong-ho na pumirma, nangangahulugan ito na inamin niya na sa pilitang nagsagawa ng investigasyon ang taga-usig. Kung hindi siya pumayag, nangangahulugan ito na si Park Dong-ho at ang taga-usig ay kasabwat sa pagpapabagsak sa pamilya ni Jang Il-jun. Ang dalawang pagpipilian ay magiging dahilan upang mawala ang suporta ng mga tao. Pagkatapos noon, agad na sumagot si Park Dong-ho na sinabing patuloy siyang magrereforma. Pagbalik sa Blue House matapos manumpa bilang Pangulo, agad niyang imobilisa ang lahat ng pambansang mapagkukunan ng investigasyon at mag-uutos na muling buksan ang investigasyon sa mga pribadong pondo ng pamumuhunan. Hahabulin niya ang suspect na si Seo Jeong-yeon hanggang sa huli. Ang Pangulong Jang Il-jun ay may simbolikong kahulugan para sa Liberty Party ng South Korea. Siya ang pangunahing figura ng revolusyon. Ang pagpula sa kanya ay parang wala. Pagpapakita ng espesyal na pamantayan sa dating Pangulo, hindi ba't dahil gusto ng mga nakaligtas na pag-agawan ang mana? Paano nila hinati-hati ang kayamanang iyon? Pasanin ko ang utang na iniwan ni Jang Il-jun. At gustong tiyakin ni Jeong Soo-jin na siya ay magiging Pangulo. Ang unang bagay ay makipagtransaksyon kay Kang Sang-un, ang taong maling inakusahan ng pagpapanumbalik sa kinatawan ng Pangulo kamakailan. Siya ang magiging tagapagmana ng Daejin Group, ngunit si Chairman Kang ay hindi lang si Kang Sang-un ang anak. Ngayon, nangyari ito. Sinabi ni Jeong Soo-jin sa kanya, kung gusto mo pa ring maging chairman ng Daejin Group, kailangan mong tulungan akong maging may-ari ng Blue House. Inirekomenda ni Pyongyang, ang Deputy Director ng Seoul Central District Prosecutor's Office, na ang isang taong kilala bilang Cheong Dam-dong ay nagpalsipika ng mga paratang ng katiwalian at panunuhol laban kay Park Dong-ho. Si Park Dong-ho ay pinsan din ni Jeong Soo-jin, kaya natural lang na hindi siya nagtipid ng anumang pagsisikap upang pahiyain si Dong-ho. Si Chairman Choi Yun-suk ng Virtual Currency Exchange, na kasalukuyan ng nakakulong, ay nagpadala ng sulat kamay na liham sa Daedong Daily. Inamin ni Chairman Choi na nagbigay siya ng ari-arian na nagkakahalaga ng 1 bilyong won kay punong ministro Park Chung-sik sa kondisyon na exempted siya sa investigasyon sa buwis noong panahong si kandidato Park Dong-ho ang punong ministro. Sa puntong ito, napagtanto ni Dong-ho na para harapin ang mga pampulitikang bandidong ito, kailangan niyang maging mas bandido kaysa sa kanila. Ang unang hakbang na kailangan niyang gawin ay pumunta sa opisina ng investigasyon ng krimen. Ang isang mataas na opisyal ng gobyerno na kilala bilang ZE, na ang pinuno ay ang pinagkakatiwalaang tao ni Park Chung-sik, ay may isa pang kandidato sa pagkapangulo na nagngangalang Jeong-won. Ipinadala ni Park Dong-ho si Lee Jang-seok upang kumbinsihin si Park Chung-sik. Sinabi niya kay Park Chung-sik na si Jeong Soo-jin ay kasalukuyang sinusuportahan ng paksyon ng dating Pangulo na bumubuo ng halos higit sa kalahati at ang ikatlong bahagi ng kanyang mga taga-suporta ay mga tradisyonal na miyembro ng partido. Si Park Dong-ho naman ay miyembro ng oposisyon na partido ni Jang Il-jun. Bagaman hindi namin direktang maiboto ang mga boto na ito para sa iyo, malamang na mayroon kang pagkakataon na kunin ang mga ito, sabi ni Lee Jang-seok. Ang ibig niyang sabihin ay, kaya, mayroon lang akong pagkakataon kung mananatiling matatag si Dong-ho. Bagaman umaasa lamang kay Park Chung-sik ay hindi makapagpapawalang sala sa kanya, ipinadala ni Park Dong-ho si Lee Jo-ung-won upang makipag-usap sa saksi noon. Para ayusin ang petsa ng pagtanggap niya ng suhol sa liham sa Nobyembre 12, eksaktong araw na dinala ni Jeong Soo-jin si Kang Sang-un, ang vice-chairman ng Daejin Group, upang makilala ang dating Pangulo. Sinabi ni Park Dong-ho sa CE, sa araw na iyon, kami ni Soo-jin ay nakipagkita kay Jang Il-jun, pwede kang magbigay ng patotoo. Pagkatapos ay sinabi niya na pwede nilang imbestigahan ang itineraryo ni Soo-jin sa araw na iyon. Nang malaman ni Jeong Soo-jin ang balitang ito, agad siyang nabalisa dahil itinatadhana ng batas ng Korea na hindi pwedeng makipagkita ng pribado ang Pangulo sa isang negosyante. Nakatanggap siya ng maraming pera mula sa Daejin Group para ayusin ang pulong.
Kung hahayaan niya ang DA na ipagpatuloy ang investigasyon sa bagay na ito, malilintikan siya. Kaya, napilitan siyang sabihin sa media na noong Nobyembre 12, siya at si Dong Ho ay sabay na kumain kasama ang dating Pangulo upang pag-usapan ang mga usaping pang-estado. Kinagabihan, sinabi ni Jeong Soo-jin na ang sinasabing suhol ay isa lamang pagkalito at nanawagan sa media na huwag magpalinlang. Nakita niyang nakataka si Park Dong Ho sa lahat ng bitag na inilatag ni Soo-jin. Parang kahapon lang, nagsimula si Park Dong Ho sa politika. Natuto akong manalo mula sa 7 pagkatalo, sabi niya. Ang manipulasyong ito ay sapat na upang pahirapan si Soo-jin, ngunit mas masakit pa ang mangyayari. Patuloy na nanggugulo si Han Min-ho at ayaw niyang bumitaw. Kung hindi niya bibitawan ang kumpanyang kasalukuyang iniimbestigahan ng tanggapan ng taga-usig, tiyak na magiging mahalagang kahinaan ito para atakihin siya ni Dong Ho dahil ang kumpanyang ito ay nakapangalan sa isang pribadong investment fund. Noong nakaraan, nakatanggap si Han Min-ho ng malaking pondo mula sa The Agent Group. Si Min-ho ay dating isang nangangakong kabataan na nagnanais pumasok sa larangan ng politika at aktibong lumahok sa pagbabago ng bansa. Noong panahong iyon, lubos din siyang hinangaan ni Jeong Soo-jin. Ngunit dahil sa ilang kadahilanan, ang pinakamahina sa kanyang mga kasamahan ay naging mayor. Dahil sa pagmamataas, napilitang lumipat si Min-ho sa negosyo, ngunit hindi siya mahusay sa larangang ito. Para maging matagumpay ang kumpanya, hinimok ni Min-ho si Soo-jin na tahakin ang landas na walang pagbabalik. Si Han Min-ho, ang chairman ng pangkalahatang kapulungan, bagaman naalis sa politika, ay mayroon pa ring kakayahan. Ito ang puntong gusto kong patunayan sa lahat, Jeong Soo-jin. Kaya nakipagkita ka kay Kang Sang-un, kaya't ipinupuwersa mo ako sa bitag na ito. Samantala, si Park Dong Ho, upang maging matagumpay sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo, ay nagpasya na humingi ng tulong kay Cho Sang-cheon, ang bagong kandidato ng Conservative Party. Sa panahong ito, nahaharap siya sa malaking problema. Ang kanyang ama na si Dan Hayon ay naiulat ng media na kasalukuyang naninirahan sa Hilagang Korea. Bukod dito, 7 taon na ang nakalipas, personal na nakipagkita si Kim Jong-un, ang pinuno ng Hilagang Korea, sa tagapamahala ng isang farm, na ama ni Cho Sang-cheon. Si Dan Hayon ay dinukot at dinala sa Hilagang Korea noong 1978 habang nangingisda sa dalampasigan. Bago yon, inakala ng lahat na patay na siya. Sa katunayan, si Dan Hayon ay naging isang mabuting mamamayan ng Hilagang Korea. Nang hindi alam ni Cho Sang-cheon kung ano ang gagawin, tinawagan siya ni Park Dong Ho. Binigyan mo ako ng napakalaking regalo, lubos akong nagpapasalamat. Ano ang dapat kong gawin? Pagkatapos, mabilis na lumapit si Cho Sang-cheon kay Park Dong Ho. Pagkakita pa lang niya, hindi na siya nag-aksaya ng maraming salita. Inabot niya ang larawan ni Dan Hayon at sinabi sa kanya, matapos dumating si Dan Hayon sa Hilagang Korea, nagsimula siyang maging tapat sa rehimen ng Hilagang Korea at tumanggap ng Order of the Red Banner of Revolution. Ito ang magiging headline ng balita bukas. Kung ayaw mong lumala ang sitwasyon, tulungan mo akong tumakbo sa pagkapangulo. Hindi ba isang krimen ang pakikialam sa mga pre-election activities ng ibang partido? Ikaw ang taong na-promote bilang ministro ng pampublikong seguridad ng Korte Suprema dahil sa paggawa-gawa ng mga katotohanan tungkol sa mga aktibidad ng pag-espiya sa pamamagitan ng maling investigasyon. Ipagpatuloy natin ang ating buhay sa lumang paraan. Matapos matagumpay na malutas ang problema ni Cho Sang-cheon, dumating si Park Chang-sik upang maningil ng utang. Umaasa si Park Chang-sik na tutuparin ni Park Dong Ho ang kanyang pangako na iboto siya ng mga electoral voters na inakit niya. Ngunit sinabi ni Park Dong Ho kay Park Chang-sik na umaasa siyang ibibigay niya sa kanya ang mga electoral voters. Basta maging pangulo ako, maibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo, maliban sa pagiging may-ari ng Blue House. May nagsabing pwede mong lagyan ng mas maraming tsaa ang aking baso. Plano kong inumin mismo ang baso ng tsaa na iyon. Hindi nagtagal, dumating na ang huling sandali ng halalan. Ginagamit pa rin ni Jeong Soo-jin ang kasikatan ng kaso ni Jang Il-jun upang makakuha ng mas maraming boto para sa kanya. Sa oras na ito, ang resulta ng botohan ay Park Dong Ho 50,000 boto, Park Chang-sik 300,000 boto, Jeong Soo-jin 600,000 boto. Upang makamit ang posisyon ng Pangulo nang walang anumang insidente, napakaraming luha na ang kanyang iniyak. Sa oras na ito, habang tinitingnan ni Park Chang-sik ang patuloy na pagtaas ng mga numero, tumaas din ang kanyang presyon ng dugo. Dahil maraming beses na siyang tumakbo sa halalan at laging natatalo, hindi matanggap ni Park Chang-sik na matatalo na naman siya sa isang junior, kaya't nagpasya siyang bumitiw sa kalagitnaan. Mahal na mamamayan ng Korea, mga kasama sa Liberty Korea Party, ako, si Park Chang-sik, ay idinedeklara rito na tinalikuran ko ang Liberty Korea Party. Bilang kandidato para sa huling preliminary round, nilapitan ni Park Dong Ho si Park Chang-sik, natural na umaasang ibibigay niya sa kanya ang 420,000 boto na natanggap niya. Ngunit sinabi sa kanya ni Park Chang-sik, kahit pagsamahin pa natin ang ating mga boto ngayon, hindi pa rin aabot sa 500,000. Kahit pagsamahin pa natin ang ating 2 boto, hindi pa rin aabot sa 500,000. Samantalang ang kay Jeong Soo-jin ay lumampas na sa 1,000,000. Sa 1,000,000 boto ni Soo-jin, 300,000 ang invalid.
Mabilis na dumating ang sumunod na araw, at ang mga boto ni Sujin ay umabot sa 1,520,000. Gayunpaman, sa mahigit 1,000,000 botante, ang aktwal na natanggap na boto ay 570,000. Kandidato Jeong Sujin, 518,772 boto. Kandidato Park Dong-ho, 603,475 boto. Ipinapahayag ko ang kandidato para sa pangkalahatang halalan ng Liberty Korea Party, si Park Dong-ho. Narinig ng Korea ang balita na gumagawa ang Hilagang Korea ng mga sandatang nuklear at nayanig ang buong bansa sa takot. Sa sandaling ito, nagaganap ang halalan sa pagkapangulo sa South Korea at natural lamang na mas lilihis ito sa mas progresibong panig. Sa lahat ng mamamayan, sa napakahalagang sandali na ito, ang isang taong pinaghihinalaan ng buong bansa ay hindi maaaring mahalal bilang pangulo. Ako, si Cho Sang-cheon, ay inialay ang aking buong buhay upang ipagtanggol ang Republika ng Korea. Ako ang magiging pangulo na magpapanginig sa Hilagang Korea sa takot. Mga mamamayan, ang halalang ito ay katumbas ng ikalawang digmaang Koreano. Nang hindi sinasadya, nalaman ni Cho Sang-cheon ang balita na ang kalapit na bansa ay gumagawa ng mga sandatang nuklear at agad siyang nanguna sa listahan ng mga kandidato sa pagkapangulo. Upang makamit ang pagkapangulo, pinili ni Park Dong-ho na makipagtulungan sa kanyang dating kalaban na si Jeong Sujin. Sinabi niya sa kanya, "Ngayon, alinman sa susuportahan mo ako upang maging may-ari ng Blue House o hahayaan mong si Cho Sang-cheon ang maging pangulo?" Dahil ang ahensya ni Cho Sang-cheon ay dating sanggailaban sa komunismo na dalubhasa sa paghawak ng mga espiya, kilala si Sang-cheon sa pagiging tuso sa departamentong ito. 35 taon na ang nakalilipas, inalagaan niya si Sujin. Kaya si Cho Sang-cheon ay palaging naging demonyo niya. Kaya kong tiisin ang bansa na pinamumunuan ni Cho Sang-cheon, pero ikaw, kaya mo ba? Ang mundo na si Cho Sang-cheon ang pangulo ay nilikha mo, Jeong Sujin. Pagkatapos, para magkaroon ng mas kumpiyansa, hiniling ni Park Dong-ho kay Sujin na samahan siya sa seremonya ng paggunita kay Jang Il-jun. At hiniling niya kay Yoo Jeong-mi na dalhin sa kanya ang relo na isinuot ng dating pangulo noong nabubuhay pa siya. Sa sandaling isinuot niya ang relo, nangangahulugan iyon na kampi na si Dong-ho kay Jang Il-jun, buong puso siyang susuportahan ng mga dating taga-suporta ni Sujin. Gayunpaman, kahit na ganoon, malayo pa rin si Dong-ho sa pagiging sapat upang harapin si Cho Sang-cheon. Pagkatapos, nag-iisa si Sujin na lumapit sa kanya at sinabing gusto niyang makipagkalakalan sa kanya. Ipinadala niya sa kanyang pinagkakatiwalaang tao ang ebidensya kay Park Dong-ho na nagpapakita na sinusuportahan ni Cho Sang-cheon si Dan Hayon sa malalayong Hilagang Korea. Gayunpaman, ang kondisyon ni Jeong Sujin para ibigay ang dokumentong ito kay Park Dong-ho ay dapat maging Chief ng Civil Affairs Office si Jeong Pil-ju. Napakalaki ng kapangyarihan ng Chief ng Civil Affairs Office. Mayroon itong komprehensibong otoridad na pangasiwaan ang tanggapan ng piskal. Nangangahulugan din ito na kapag nakaupo na siya sa posisyong ito, walang sinuman ang makakaimbestiga sa korupsyon ni Sujin sa pribadong equity funds. Kung sino man ang mag-imbestiga sa kanya, aalisin sa investigasyon. Bagaman sabik na sabik si Park Dong-ho na makuha ang mga dokumento para harapin si Cho Sang-cheon, gusto niyang maging pangulo. Kung gayon, ang unang kailangang alisin ay si Jeong Sujin. Ito ang nagpagulo kay Park Dong-ho. Matapos pag-isipan ng mabuti, pinili pa rin niyang makipagtulungan sa kanya. Gayunpaman, matapos matanggap ni Dong-ho ang mga dokumento, agad siyang binalaan ni Choi Yun-suk. Nangako kang itatalaga si Deputy Prosecutor Pae-ong-gu bilang Chief ng Civil Affairs Office, kapalit ng isang set ng mga dokumento. Hindi ko ito matanggihan. Ito ang unang pagkakataon matapos makipagkita si Pangulong Jang Il-jun kay Kang Sang-un na sinabi mo ring hindi ko ito matanggihan. Ayoko kitang makitang maging bersyon ni Jang Il-jun. Sinabi mo sa akin na bigyan kita ng isang buwan upang baliktarin ang mundo. Noong panahong iyon, nangako ka. Huwag mong kalimutan ang safe sa bahay ko. Pagkatapos, agad na pumasok si Park Dong-ho sa debate ng kandidato sa pagkapangulo. Malaki ang kalamangan ni Cho Sang-cheon. Sa panahong ito, ginagamit ni Park Dong-ho ang pangalan ni Pangulong Jang Il-jun upang makakuha ng mas mataas na pabor. Bukod pa rito, ang pilosopiyang pampulitika ni Jang Il-jun ay palaging nagsusulong ng kapayapaan sa Hilagang Korea at sumusuporta sa gobyerno ng Hilagang Korea. Kung hindi na siya sumuporta sa Hilagang Korea, agad siyang iiwan ng partido ni Jang Il-jun. Direktang inihayag ni Park Dong-ho na si Dan Hayon ay nagpakasal doon at nagkaroon ng anak na lalaki. Noong 1976, nagkaroon ng tagutom sa Hilagang Korea. Tumakbo si Cho Sang-cheon sa pampang ng Ilog Galu upang makipag-ugnayan sa kanyang kapatid at binigyan niya ang kanyang kapatid ng $5,000 bilang tulong. Ngunit ang balita na nagpadala lang siya ng $5,000 kay Dan Hayon, hindi rin iyon makakaapekto kay Cho Sang-cheon. Pagkatapos, sinabi ni Park Dong-ho sa kanya, ang susi ay ang iyong kapatid na si Sang-min. Matapos makatanggap ng $5,000 na tulong, matagumpay niyang nalampasan ang tagutom. Nagpunta siya sa Russia upang tapusin ang kanyang pag-aaral at naging pisiko. Pagbalik sa Hilagang Korea, sumali si Sang-min sa Nuclear Weapons Research and Development Team. Sa ganitong paraan, ganap na natalo ni Park Dong-ho si Cho Sang-cheon at naging pangulo.
Susundin ko ang konstitusyon upang ipagtanggol ang bansa. Susubukan kong isakatuparan ang mapayapang pagkakaisa ng bansa. Itaguyod ang mga karapatan at kapakanan ng mga mamamayan at ang kasaganaan ng pambansang kultura. At buong pusong gaganapin ang mga tungkulin ng Pangulo. Ako ay taimtim na nanunumpa sa harap ng mga tao na pagkatapos maging Pangulo ni Park Dong-ho, ang unang bagay na gagawin ay ipatupad ang sentensya ni Pupil. Ipagpapatuloy niya ang investigasyon ng taga-usig laban sa kanya. Ang dahilan ay upang pigilan si Pupil na maging Chief ng Civil Affairs. Ngunit pagkatapos mong gawin ang aksyon na ito, agad na nagkaroon ng countermeasures si Jeong Soo-jin. Ipinagtanggol ko kayo, Pangulo. Pangulo, gusto kong personal na patigilin ang puso ng Pangulo. Sa katunayan, ang relo na ibinigay ni Cha Eui-mi kay Park Dong-ho ay mayroong listening device. Narinig ni Jeong Soo-jin ang pag-usap mo at nalaman ni Choi Yeon-suk na ang voice recorder ay nakatago sa kanyang safe. Hiniling niya sa isang deciphering expert na buksan ang safe. Sinabi ko na, dapat kong kontrolin ang kaaway na hindi maalis. Sa katunayan, alam mo na noon pa na inilagay ni Jeong Soo-jin ang listening device sa iyong relo. Sadya ni Park Dong-ho na iparinig sa kanya ang voice recorder. Inaamin niya kung nasaan ang pagpatay kay Jang Il-jun. Sa ganitong paraan, makukuha niya ang lahat ng taong sangkot sa Daejin Group na hawak ni Jeong Soo-jin. Kasabay nito, ang pagtatalaga ng matataas na opisyal ng gabinete ay ganap na maiiwasan ang mga basurang ito. Malapit na naming ipahayag ang unang round ng nominasyon ng gabinete ng Administrasyong Park Dong-ho. Sa listahan ng 19 na pangunahing departamento ng gobyerno at 200 pinuno ng ahensya ng gobyerno, wala sa mga taong iminungkahi namin. Nang malaman ni Jeong Soo-jin ang insidente, agad siyang pumunta sa Blue House. Kinuha niya ang voice recorder at nagbanta, "Ako ang dahilan ng pagkamatay ni Jang Il-jun. Ginamit ko ang kanyang panyo at pinaslang siya. Ako mismo ang pumatay sa kanya." Kalmado si Park Dong-ho dahil hawak din niya ang recording. Noon, pinaslang ni Jeong Soo-jin si Jang Il-jun. Pagkatapos, sinabi ni Park Dong-ho sa kanya, "Ngayon pareho na tayong maihawak sa isa't isa. Kung gusto nating mabuhay, burahin natin ang lahat ng bakas na hindi dapat malaman ng iba." Ang pagpapawalang saysay sa Pangulo ay naging peklat sa akin. Ang pagpatay kay President Jang Il-jun ay naging peklat sa iyo. Kung matatanggal mo ang mga peklat na tumulong sa akin na makapasok sa Blue House, ang peklat ng pagpapaslang mo kay Jang Il-jun ay mawawala rin. Pagkatapos, sinuportahan ka pa ni Choi Yeon-suk sa iyong pag-akyat sa kapangyarihan at agad siyang nagbitiw bilang Chief of Staff sa Presidente. Matapos makumpleto ang pagtatatag ng opisina ng kalihim, ang susunod ay upang ipagawa kay Lee Jang-seok, na bagong hirang na punong ministro, ang paglilinis ng lahat ng opisyal na may kaugnayan sa Daejin Group. Sa listahan ng iiligtas mo ang iyong anak, Tay, sinabi ng mga taong ito na kung hindi ka maglilipat ng pera kaagad, papatayin nila ang iyong anak, Tatay. Malinaw na ito ay isang taktika na ginagamit ng chairman ng Daejin Group upang harapin si Lee Jang-seok. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ang punong taga-usig na si Lee Jang-seok ay nakatanggap ng balita na ang anak ni Lee Jang-seok ay inakusahan ng remote na pagsusugal sa ibang bansa at may utang na 500 milyong won. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa underground warehouse ng kasino. Kahapon, nahimatay at naospital ang aking asawa. Kahit matalo ako sa halalan, kaya niyang ngumiti. Ngunit pagdating sa mga anak, iba ang usapan. Pagkatapos, pinaalalahanan ni Park Dong-ho si Lee Jang-seok na huwag bayaran ang utang ng kanyang anak. Kung hindi, sisingilin siya ng kanyang mga kalaban sa politika ng pagtulong sa ilegal na pagsusugal sa ibang bansa, na pilitin siyang magbitiw bilang punong ministro. Makikipag-ugnayan ako sa lokal na pulisya upang hawakan ang kaso alinsunod sa batas. Kaya mo bang pigilan ang taga-usig na mag-imbestiga? Hindi. Ang kasong ito ay pinamumunuan ni Lee Jang-seok. Ikaw lang ang makakapigil sa kanya. Gayunpaman, alam na alam ni Park Dong-ho na si Lee Jang-seok ay isang taong sumusunod sa mga patakaran. Nang banggitin niya ito, agad siyang nagsumite ng pagbibiting. Nakahanda na ako para kay Park Dong-ho. Sa huli, nagpasya pa rin siyang iwanan si Lee Jang-seok at sundin ang mga prinsipyo. Pagkatapos nito, wala nang nangahas na kumuha ng posisyon ng punong ministro dahil ang sinumang umupo sa posisyong ito ay babagsak. Magtatalaga ako ng bagong punong ministro. Ang mga matatanda sa naghaharing partido ay tumanggi rin na magtalaga ng punong ministro. Tumanggi rin ang mga matatanda mula sa lahat ng antas na magtalaga ng punong ministro. Mayroong isang sumang-ayon na maging kandidato para sa punong ministro ng pamahalaan ni Park Dong-ho. Pagpapasya sa susunod na kandidato para sa punong ministro, ang nominado ay si Cha Soo-jin, isang miyembro ng Liberty Korea Party. Balak ni President Park Dong-ho na gamitin si Cho Sang-cheon upang tulungan si Jeong Soo-jin na maitalaga bilang punong ministro. Sa pagdinig bago siya manungkulan, inilantad ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa pandarambong ni Jeong Soo-jin sa private investment fund. Hindi inaasahan, nakipagtulungan siya kay Cho Sang-cheon at nangako sa kanya na kapag naging punong ministro siya, ibabalik niya ang suporta ni Cho Sang-cheon sa larangan ng politika, dahil kamakailan lamang ay nalantad siya na may kaugnayan kina Dan Hayon-hayon at Sang-min sa North Korea. Si Sang-min ay isa ring pangunahing miyembro ng Nuclear Weapon Research Group ng North Korea na nagdulot ng pagkawala ng kredibilidad ni Cho Sang-cheon.
Upang mabawi ang kanyang reputasyon, inihayag niya sa North Korea na siya ang ministro ng Public Security ng Korean Prosecutor's Office. Agad na nalabel na espiya si Dan Hayon-hayon at ang kanyang kapatid na lalaki na nasa North Korea at nahatulan. Mula noon, ginamit ni Cho Sang-cheon ang pagkamatay ni Dan Hayon-hayon upang makakuha muli ng suporta ng publiko. Dahil dito, naging punong ministro si Jeong Soo-jin ng walang kahirap-hirap. Upang pabagsakin siya, pumunta si Park Dong-ho kay Kang Sang-un ng Daejin Group at sinabi sa kanya na kinulong niya si Kang Sang-un at sabihin lang niya ang tungkol sa korupsyon nila ni Jeong Soo-jin sa private investment fund. Lilinawin niya ang tungkol kay Kang Sang-un na pinaslang ang pangulo para sa kalaban. Kung hindi, ang kanyang anak ay makukulong habang buhay. Wala akong pakialam. Hindi ako makakalabas ng kulungan sa buong buhay ko. Kung gusto mong patayin si Kang Sang-un para umupo si Kang Sang-jin sa trono, kung ang isang taong magpapakasakit ay makakapagbigay sa lahat ng naroroon ng kanilang gusto, tatay, pagkatapos ay nalantad ang account ni Kang Sang-un na nagpadala ng pera kay Han Min-ho. Nalaman ito ni Jeong Soo-jin at agad niyang sinabi sa kanyang asawa na mabilis na humingi ng tulong sa financial company para makalabas ng South Korea sa pinakamabilis na paraan. Ngunit syempre, naghanda na si Park Dong-ho. Agad niyang ipinatawag ang isang pambansang emergency security meeting. Direktang ginamit ni Park Dong-ho ang kapangyarihan ng pambansang depensa at syempre, sa pinakamabilis na paraan ay inaresto niya ang mga tao. Pagkatapos mahuli, agad na pinuntahan ni Han Min-ho, asawa ni Jeong Soo-jin, si Kang Sang-un at sinabi sa kanya na, ang pag-invest mo sa akin ay usapan nating dalawa. Walang kinalaman ang asawa ko. Pakiusap, iparating mo kay Jeong Soo-jin na gagamitin ko ang lahat ng natitira kong pera para kumuha ng abogado para sa kanya. Vice Chairman, kainin mo na. Sa ngayon, iyan lang ang magagawa ko para sa iyo. Sa puntong ito, nalaman lang ni Han Min-ho na dahil sa kanyang kasakiman, ang kanyang asawa, na may maliwanag na kinabukasan, ay nabubuhay ngayon sa takot araw-araw. Kaya nagpa siya siyang tapusin ang kanyang buhay. Nang malaman ni Jeong Soo-jin ang nangyari, gusto niyang puntahan agad si Han Min-ho. Ngunit sinabi sa kanya ng assistant ni Lee Man-gil na ang malaking bahagi ng perang nakuha ni Han Min-ho mula kay Kang Sang-un ay ginamit para sa mga kandidato ng Liberty Korea Party. Dahil sa pera na ininvest natin, mahigit 50 miyembro ng asemblea ang nahalal. Kung hindi namatay si Han Min-ho, mahigit 50 miyembro ng asemblea ang kailangang umalis. Malapit na ring bumagsak ang Liberty Korea Party. Nakatanggap si Jeong Soo-jin ng abiso mula sa pulisya para kunin ang bangkay. Pagkatapos mamatay ni Han Min-ho, halos wala nang magawa si Jeong Soo-jin. Ipinatupad din niya ang kanyang plano ng paghihiganti. Sinadya ni Jeong Soo-jin na puntahan si Cho Sang-cheon at sinabi sa kanya na ang mga taong namatay sa North Korea ay sa katunayan ay maaaring nakuha ng buong bansa, mapasama sa listahan ng mga pambansang bayani. Maaari siyang maging anak ng isang pambansang bayani. Kung gayon, mas magiging malaki pa ang kanyang reputasyon. Binigyan mo ako ng ganito kalaking regalo, ay ano ang dapat kong gawin para sa iyo? Ang gustong ipagawa ni Jeong Soo-jin sa kanya ay ipatawag ang isang investigasyon ng pampublikong serbisyo tungkol sa kaso ni Jang Il-jun. Agad na napili si Prosecutor Lee Jang-seok na laging nag-imbestiga sa kasong ito bilang saksi para lumahok sa investigasyon ng pampublikong serbisyo. Kailangan kong protektahan ang Blue House. Ito lang ang magagawa ko. Ganoon din ang naisip ni Jang Il-jun, ang pakiramdam na dapat ay ako. Ako lang ang makakapagpabago sa bansang ito. Kaya hindi ako makakatanggap ng anumang parusa. Sinasabi ko sa iyo, pagkatapos mong tanggapin ang parusa para sa iyong mga kasalanan, sisiguraduhin kong ang mga nagtulak sa iyo sa krimen ay haharap din sa paghatol. Hindi ako titigil. Alam ni Park Dong-ho na hindi niya kayang kumbinsihin si Lee Jang-seok, kaya napilitan siyang gamitin ang pangalawang opsyon, direktang ipahinto ang sasakyan ni Lee Jang-seok. Ang humarang sa kanya ay isang investigador ng CIE. Agad na inaresto si Lee Jang-seok sa hinalang pagtanggap ng suhol. Ito ang paraan ni Park Dong-ho na ulitin ang ginawa ni Jang Il-jun sa kanya. Pagkatapos maasikaso si Lee Jang-seok, si Kang Sang-un pa rin ang susunod. Mukhang nahuli ni Jeong Soo-jin ang batang miyembro ng asemblea na makakapagbaliktad ng sitwasyon. Nakikipag-usap sa akin si punong ministro Park Dong-ho. Sa gabing ito, sasalubungin ng bansang ito ang bagong pangulo. Matagal na niyang inihanda ang pagtigil ng puso ni President Jang Il-jun. Pagkatapos ay sinabi ni Park Dong-ho sa mga tao na 3 beses na pinuntahan ni Jeong Soo-jin si Kang Sang-un na nakakulong sa loob ng 1 buwan. 3 beses niyang nakaharap ang suspect sa pagpatay kay Jang Il-jun, sapat na upang patunayan na mayroon silang mga lihim na hindi maaaring malaman ng sinuman. Ang nakakatakot sa akin ay ang pumatay sa Pangulo ay naging acting president at pagkatapos ay naging Pangulo. Ang takot ang nagpatahimik sa akin. Nang panahong iyon, 3 beses akong pinuntahan ni punong ministro, Jeong Soo-jin at hinikayat akong sabihin ang katotohanan. Lubos akong nagpapasalamat kay punong ministro, Jeong Soo-jin sa ginawa niya para sa isang lumang kaibigan na tulad ko. Sinabi niya sa akin na matagal na niyang inihanda ang pagpapatigil sa puso ni President Jang Il-jun. Ito ang larawan na nakuha ko.
Kasama si Secretary Seo Jong-yeon na naghahanap ng gamot para patigilin ang puso ni President Jang Il-jong. Matapos ang sunod-sunod na operasyon, 3 araw nang hindi lumalabas ng Blue House si Park Dong-ho. Mahigit 1,000 taga-suporta ng dating President Jang Il-jong ang nanawagan para sa isang masusing investigasyon sa pagpapatalsik sa kanya. Siyempre, hindi hahayaan ni Jeong Soo-jin na makahinga si Park Dong-ho. Pinuntahan niya si Lee Jang-seok, ang mastermind sa likod ng CE, at sinabi sa kanya na kung ayaw niyang masangkot, tawagan agad ang CE upang palayain si Lee Jang-seok. Pagkatapos niyang palayain, agad siyang dumating sa investigasyon ng pampublikong serbisyo. Dahil sa pagtestigo ni Lee Jang-seok, halos opisyal na matanggal sa pwesto si Park Dong-ho. Gayunpaman, sa puntong ito, nilapitan niya si Chairman Kang ng The Agent Group at sinabi sa kanya na hawak niya ang ebidensya ng kanyang economic crimes. Kung matatanggal ako, mapupunta ang mga ito kay Jeong Soo-jin. Ikaw ang nakakaalam kung pipiliin mong talikuran ang iyong anak na si Kang Sang-un at ang iyong relasyon kay Jeong Soo-jin. Hintayin hanggang sa mabawi ang impeachment, babalik ang Pangulo. Kalahati ng kapangyarihan ng Pangulo ay mapupunta kay Chairman Kang. Lahat ng kapangyarihan ng mga opisyal ng gobyerno sa South Korea ay maglilingkod sa The Agent Group. Ano man ang gusto mong gawin, makakatanggap ka ng higit sa inaasahang kapalit. Kinaharap ni Choi Yeon-suk ang kasalukuyang problema at syempre, kailangan niyang piliin ang pinakamahusay na direksyon para sa kanyang sarili. Direkta niyang dinala si Ha Yeon-soo at pagkatapos ay pinagbantaan si Yoo Jeong-mi. Ipinaliwanag sa media ang araw na nawalan ng malay si President Jang Il-jong at si Park Dong-ho at siya ay magkasama. Dumating nga si President Park Dong-ho sa Blue House, ngunit sinabi niya na, wala akong mukha para harapin ang Pangulo, kaya pumunta ako sa mansyon para magkape kasama ka. Tinulungan din ni Choi Yeon-suk si Park Dong-ho na suhulan ang 3 hukom sa kasong ito na matagumpay na sumuporta sa kanya upang muling maupo sa pwesto ng Pangulo. Sa ganitong paraan, matagumpay na nanalo si Park Dong-ho ng isa pang laban. Pagkatapos ng panalo, syempre, hindi niya balak hatiin ang kalahati ng kapangyarihan sa si Yeon-suk at Dong-ho ay balak sumama sa kanya at kay Soo-jin. Noong Nobyembre 18, 2022, pumunta ako sa Blue House at ipinalabas na siniraan ko ang presidente. Pagkatapos sabihin ito ni Jang Il-jong, naglabas siya ng video na nagpapakita ng kanyang pakikipagsabuatan kay Chairman Kang. Tinakot niya si Cho Sang-cheon at binigyan ng suhol ang huwes para ipakita sa publiko. Siyempre, hindi mapakali si Soo-jin nang makita ang sitwasyon. Agad siyang nagpunta para hanapin si Yeon-suk at sinabi sa kanya, ngayon, magkasama tayo sa isang bangka. Kung ayaw mong matalo, agad mong pakilusin ang mga subordinates na nasa ilalim mo sa prosecutor's office sa loob ng maraming taon. Sa puntong ito, si Yeon-suk ay walang magawa kundi lumaban hanggang sa kanyang huling hininga. Sumugal siya. Pagkatapos, inuna ni Soo-jin si Seo Jong-yeon. Ang kanyang partidong organisasyon ay pumalibot sa prosecutor's office. Inilabas din niya ang lahat ng kanyang alas, sa tulong ng mga unyon ng manggagawa at mga unyon ng industriya, at lahat ng opisyal ng Seoul na pumalibot sa prosecutor's office. Kasabay nito, hiniling niya kay Jeong Pil-ju na magpatawag ng higit sa 100 prosecutor na may ranggo ng ministro para magkaroon ng emergency meeting. Pagkatapos ng meeting ni Jeong Pil-ju, ang unang ginawa niya ay hanapin si Dong-ho. 2,000 prosecutor at head ng prosecutor's office ang nagkaisa, nagtulungan, at naglabas ng warrant of arrest laban sa suspect na si Park Dong-ho. Pangulong Park Dong-ho, bumalik na po kayo sa Blue House. Hayaan niyo akong patahimikin ang mga rebeldeng panloob. Gayunpaman, sa puntong ito, kahit gusto niyang bumalik sa Blue House, ay hindi na niya magawa dahil mahigpit nang napalibutan ang prosecutor's office. Samantala, si Soo-jin ay hindi rin nagpapahinga. Habang hindi makabalik si Dong-ho sa Blue House, agad siyang nagpatawag ng Emergency National Conference. Ipinakilos niya ang mga miyembro ng State Council at hiniling na alisin sa pwesto ang kasalukuyang presidente. Ayon sa batas ng South Korea, upang arestuhin ang presidente maliban sa kaso ng pagtataksil sa bansa, hindi maaaring arestuhin ang presidente bago pa lubusang masuri ang lahat ng ibang krimen. Ayon sa Artikulo 112, Seksyon 2 ng Konstitusyon ng Republika ng Korea, ang mga hukom ng Constitutional Court ay hindi dapat makialam sa politika. Sa impeachment trial ng presidente, 9 na hukom ang nagpasya sa mga kalamangan at dehado mula sa pananaw ng politika, at nagpasya silang makilahok sa pandaraya at panlilinlang. Ang mga hukom ng Constitutional Court ay malinis. Ang mga hukom ng Constitutional Court ay sumagip sa mga kumpanya ng pamilya, tumanggap ng malaking kita at ibinenta ang konstitusyong ginawa mula sa duguan na kasaysayan. Tama na, mga hukom ng Constitutional Court. Si Seo Jong-yeon ay kumuha ng mga kondisyon na iminungkahi ng partido at pumasok sa politika, pinagtaksilan ang konstitusyon. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang korte na kumakatawan sa konstitusyon ng South Korea ay ganap na hinarangan ng Anti-Corruption Investigation Agency ng Prosecutor's Office at humiling ng buong warrant of arrest para sa lahat ng hukom ng korte. Ngunit para kay Dong-ho, hindi pa ito sapat na nakakagulat. Maging ang mga bahid sa prosecutor's office ay kailangan ding alisin. Ipakita sa media ang mga hukom ng korte. Nagpakilala ang Constitutional Court bilang hindi nagpapakilala na nagsasabing lihim silang nakikipagtulungan sa prosekusyon.
Pagkatapos ay lumapit sila kay Yeon-suk ng The Aging Group at sinabi, "Salamat sa iyong kontribusyon sa pag-unlad ng ekonomiya sa loob ng mahigit 65 taon. Sa ikalawang bahagi ng iyong buhay, magpahinga ka na ng maayos sa bilangguan." Pagkatapos ayusin si Yeon-suk, si Cho Sang-cheon naman ang susunod. Batay sa lihim na impormasyon na natanggap ko, ang kaso ng buong pamilya ng Jordan Hayon o John ay hiniling ng artistang si Jordan na ibunyag ng isang mataas na opisyal ng North Korea. Ang The Aging Group na tumatanggap ng komisyon mula sa artistang si Jordan ay nagbigay ng $5 milyong at hiniling na asikasuhin ang buong pamilya Jordan Hayon. Matapos asikasuhin si Cho Sang-cheon, si Sujin naman ang susunod, ngunit hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Ipinasok niya ang lahat ng ebidensya ng krimen sa laptop ni Han Min-ho sa magdamag at lihim na ibinigay sa taga-usig. Nalaman ko kung paano nila nyurakan si Lee Jang-seok at itinulak siya sa bingit ng kamatayan. Nalaman ko ang lahat. Natanggap ni Dong-ho ang recording ni Lee Jang-seok na maaaring patunayan ang kanyang sakripisyo. Agad niyang sinabi sa lahat, ang nilalaman ng tala-arawan na ito ay totoo. Ibalik ang malinis na pangalan ni Lee Jang-seok. Gayunpaman, ang karamihan sa mga nilalaman ay totoo. Ang tanging peking punto ay ibinunto ni Sujin ang lahat ng akusasyon sa yumaong si Han Min-ho, habang ang mga bagay na hindi konektado sa kanya ay hindi binanggit. Ang ating bansa ay walang sistema para sa magkakasamang krimen. Hindi maaaring ipasa sa asawa ang mga krimen na ginawa ng kanyang asawa. Hintayin natin ang buong ebidensya. Paiiralin kitang muli. Kung gusto mong lumapit pa ng isang hakbang, sa oras na iyon ay ipapatawag ng mga mamamayan ang taga-usig. Nakawala si Sujin sa lahat ng paghihigpit. Agad siyang nagpunta sa presidente ng Unyon, nangako sa kanya ng isang commercial building, sa kondisyon na magkakaroon ng pangkalahatang welga ang mga manggagawa hanggang sa magbitiw si Dong-ho bilang presidente. Pagkatapos ay hahanapin niya ang presidente ng Bar Association para suportahan ang welga ng Unyon, magpapatawag ng Emergency National Conference, at susubukan na suppuin ang iligal na welga. Ito ang resignation letter ng Ministro ng Hustisya. Sinasabi niyang hindi niya matatanggap ang iyong pagiging presidente. Tawagin ang Ministro ng Administrasyon at Seguridad at pakilusin ang lahat ng puwersa ng pulisya. Ito ang resignation letter ng Ministro ng Administrasyon at Seguridad. Ipinahayag din ng Civil Service Alliance na sasali sila. Ang lahat ng ahensya ng gobyerno sa buong bansa ay magsasara. Hindi nila susundin ang anumang direktiba ng presidente. Kung patuloy kang maninindigan, pahihintuin ko ang pagpapatakbo ng Republika ng Korea. Ang serye ng mga aksyon ni Sujin ay nagdulot ng welga ng mahigit 1 milyon manggagawa sa buong bansa na nagprotesta laban sa pagsasara ng mahigit 1,000 pabrika. Maging ang mga komunidad ng relihiyon ay nanindigan at humiling na agad na magbitiw si Dong-ho. At ngayon, si Lee Jang-seok na siyang tanging makakapag-imbestiga kay Sujin ay hinihingi rin ng lahat ng nasa prosecutor's office na magbitiw. Sa puntong ito, 500,000 nagpoprotestang manggagawa ang nagsabi na kung si Dong-ho ay hindi lumabas si Dong-ho kaya puwersahan silang pumasok sa Blue House. Kung hindi ka magbibitiw bilang presidente, isa-isa kanilang pipilitin. Nabanggit din ni Sujin sa Chief of Police na huwag subukang protektahan ng sobra ang Blue House. Gayunpaman, sa sandaling wala ng atrasan si Dong-ho, ipinadala niya ang kanyang alas, si Yoo Jeong-mi. Siya ang dating fiancé ni Lee Man-gil, ngunit hiwalay na sila ngayon. Si Yoo Jeong-mi ay nagpunta para hanapin siya. Una, nagkunwari siyang gusto niyang umalis ng Korea, umaasa na ayusin ni Lee Man-gil ang kanyang pag-alis. Bago siya umalis, gusto niyang tawagan ang kanyang ina, ngunit naubusan ng baterya ang kanyang cellphone pagkatapos lang niyang tawagan. Wala na talaga akong pera. Gamitin mo ang sa akin para tumawag. Pagkaabot pa lang ni Yoo Jeong-mi ng cellphone, agad siyang umalis at ikinulong si Lee Man-gil sa loob. Pagkatapos, ginamit ito ni Dong-ho para tawagan si Sujin at sinabing nakuha niya ang cellphone ni Lee Man-gil. Nandyan ang buong proseso kung paano mo pinakialaman si Jang Il-jun. Kung ayaw mong matapos agad ang buhay mo, pumunta ka sa Blue House at makipagkita sa akin. Pagkababa ni Sujin sa telepono, agad niyang ipinagbigay alam sa presidente ng Unyon na huwag sumugod sa Blue House ngayong gabi. Pagkatapos niyang magbigay ng tagubilin, agad siyang nagpunta sa Blue House para makipagkita kay Dong-ho. Noong nakaraang linggo ko pa pinalitan ang aking cellphone. Wala doon ang anumang bagay, Prime Minister. Ngayon, kampante na ako. Umaasa ka bang makakapagdesisyon ng panalo o talo sa pamamagitan lamang ng isang cellphone? Ipinapakita lang nito na wala ka ng ibang paraan. Gayunpaman, si Dong-ho ay handa nang sumama sa kanyang mga ninuno. Pagkatapos, inagaw niya ang panyo ni Sujin at sinabi sa kanya, ang ebidensya na pinatay mo ang presidente ay nasa harap mo, Yoo Jeong-mi Sujin. Ang presidente na iyong pinatay ay si Park Dong-ho. Pagkatapos, agad na dinala si Sujin sa prosecutor's office para tanungin. Bago ang interogasyon, ipinapakita ni Yeon-suk kay Sujin ang video na na-record ni Dong-ho. Ang nilalaman ng video ay ang YouTube video na maaaring magpatunay na hindi ka kasama. Ang hiling ko ay pangalanan ang lahat ng miyembro ng National Assembly na gumamit ng iligal na pondo para sa kanilang kampanya. Congressman Gu Yong-wan, Congressman Ryu Dong-hui, Congressman Song Min-gil, Congressman Choi Sung-seo, Congressman Choi Jin-yeon, Congressman Jeong Yeon-jon, Congressman Cha Jong-min, Congressman Jeong Han-jae. Pangulong Park Dong-ho, isang buhawi ang paparating dito mismo.
Ibinunyag ni Sujin ang 50 pangalan ng mga kongresista. Sa harap ng tinatawag na tatlong sangay ng pamahalaan ng South Korea, ang ehekutibo ay nakasentro sa presidente, ngunit ang presidente mismo ay pumanaw na. Ang hudikatura, na nakasentro sa korte at prosecutor's office, ay halos nalinis na. Ang lahat ng miyembro ng National Assembly na kumakatawan sa lehislatura ay nilinis na rin. Ngayon, ang tatlong sangay ng pamahalaan ng South Korea ay halos ganap na tatlong sangay na bulok. Gayunpaman, pagkatapos ibenta ni Sujin ang lahat ng kongresista na gumastos ng kanilang pera, siya ay napatunayang inosente salamat sa testamento. Natural, ang perang suhol sa mga kongresista ay walang kinalaman sa kanya. Ito ay usapin ni Han Minho at ng Daejeon Group. Sa sandaling lumabas siya sa interrogation room, si Sujin ay naging acting president. Ayon sa Artikulo 71 ng Konstitusyon, kapag hindi kayang gampanan ng presidente ang kanyang mga tungkulin, ang punong ministro ang magsisilbing acting president. Sa sandaling lumabas ako dito, ako ang acting president ng bansang ito. Gayunpaman, handa na si Dong Ho para dito. Noong buhay pa siya, pinapunta niya si Yoo Jeong-mi para hanapin si Lee Man-gil at sinabi sa kanya, ibinunyag na ni Sujin ang 50 kongresistang tumanggap ng suhol. Gusto niyang protektahan ang sarili niya, kaya mahirap sabihin kung ano ang susunod niyang gagawin. Sabihin mo sa kanya na mag-ingat, nakatanggap si Prime Minister Jeong Sujin ng malaking regalo. Alam niya kung paano makaligtas kapag hinahabol ng mabangis na hayop. Ibibigay niya ang mga mas mahina sa kanya sa mga mandaragit para kainin. Mag-ingat ka. Nag-aalala ako na ngayong araw ang iyong huling kaarawan. Pagkatapos, si Lee Jang-seok, na palaging sumusunod sa mga patakaran, ay nagpa siyang magsinungaling. Isang beses, naglabas siya ng balita sa media, ibinunyag ni Lee Man-gil ang pag-atake ni Sujin kay Jang Il-jeon sa ospital. Magpapatawag ng Emergency National Conference. Ang prosekusyon ay kikilos sa panahong iyon. Mangyaring kunin ang pamamahala ng bansa, Prime Minister Sujin. Sa proseso ng investigasyon ng prosekusyon, inamin ni kalihim Lee Man-gil ang katotohanan. Tungkol sa pagpapalaya kay dating Pangulong Jang Il-jeon, ito ay gawa-gawa lamang. Alam kong ang talaarawan ni Chairman Han Minho ay ginawa-gawa ni Punong Ministro Jeong Sujin. Kahit magising pa si Jang Il-jeon, hindi niya tayo matutulungan. Kaya, hindi na siya dapat magising. Ito ang sinabi mo dati. Ikaw mismo ang Punong Ministro ang puminsala kay Pangulong Jang Il-jeon, ako mismo ang gumawa nito. Ginamit ko ang aking panyo para wakasan ang kanyang buhay. Ang kanilang usapan ay ipinalabas sa buong bansa. Pagkatapos aminin ni Sujin ang lahat, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang anak. Matapos marinig ang iinay, sadsihi, si Punong Ministro Jeong Sujin ay pinaghihinalaang pumatay sa presidente at kaagad na arestuhin. Sa ganoong paraan, tuluyang nagapi si Sujin. Ang dilim ay hindi kailanman magtatagumpay laban sa liwanag, ngunit ang bansang ito ay walang liwanag. Tanging dilim ang nakaharap sa dilim, na mas madilim pa at nagpapanggap na liwanag. Tatabihin ko ang madilim na kortina, sisirain ang dilim sa loob, at lilikha ng bagong liwanag. Dito nagtatapos ang pelikula. Magkita-kita tayo sa mga susunod na video.